So ayun na nga mga pre, ito bigyan po natin ito ng reaksyon kasi itong si sino nga ito? Itong lawyer ng China. Ay, lawyer na ba 'to ng China? Itong si ano ba, si na nagpipiling lawyer ng China. Itong si Marcoleta. Oh. Binanatan po dito. So ang tanong dito, abogado ka na rin pala ng China, Marcoleta? Grabe ka makadepensa sa China. Oh, 'di ba? Senador ng China. So, yan panoorin po natin ito Nakakatawa 'to eh. Nung Lunes, Yeah. uminit na naman ang ulo ko. No? Uminit na naman ang ulo ko dahil nakikinig ako sa Senado. Oh. Nakikinig ako. Ako rin eh, oh. Tapos narinig ko nagdedebate si Senator Risa Ontiveros. Yun. Saka si Senator Marcoleta. Ayan Nakita naman talaga natin yon na nagdebate po sila Ontiveros at Marcoleta. Pero si Ontiveros po, magaling, malawak po yung kanyang pag-unawa, si Senator Risa Ontiveros. No, talagang ang gusto niya is yung kaligtasan pa rin ng mga Pilipino at kung ano yung sa atin, yun yung yung kumbaga paglaban natin. 'Di ba? Ipaglaban natin. Kaya nga sabi ni Risa Ontiveros, hindi pwedeng maging kaibigan itong China kasi unang-una inaapi tayo at alam naman natin na itong mga to ang tingin sa atin maliit lang talaga, 'di ba? Pero sila yung naghahabol sa atin. Oo, parang mga tanga lang. Kaya, so anyway, ito yung ating bibigyan na reaction ngayon. And syempre, no, sa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe dyan, yan, kalimbangin nyo na po yan. Kalimbangin nyo na po para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Saan na ba yun? Okay, so tuloy po natin ito mga pre. Oo, napanood ko yan. Oh, sobra akong bilib Yan. kay Senator Marcoleta. Oo. Dahil hindi pa siya nakontento Yan, yan. maging abogado ng mga diskaya. Ah. Nag-abogado pa siya Yun. sa China. Oh. Grabe, kaya nga, alam nyo, nagalit din ito si Carbonell. Gusto nang pugutan ng ulo si Marcoleta. Kasi, halatang halata, himod puwet na kay Xi Jinping eh. Diba? O, himod puwet. Naku, pikunin pa naman to si Marcoleta sa mga vloggers. Pag sinabing himod puwet, iiyak yan. Diba? Pikunin yan, itong tao na to. Itong senador ng China or abogado rin ng China. Ang tanong dito ng karamihan, abogado ka ba ng China? Puro China eh. Ang dami namang bansa na dapat nating kampihan. China pa talaga. At para siyang spokesperson, hindi siya mukhang senador. Hindi siya mukhang senador. O mukha ka siyang aso na utusan lang ng China. Tama di ba? Mukhang aso na pag sinabi ng China, kung mahul ka, kakakahul din. Ay naku po. Mukha siyang spokesperson. Kausap daw niya yung Chinese ambassador. At Sana all kausap. Kausap. May dapat dumaan muna yan sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwedeng mag-direct kausapin mo agad. Sino ka ba? Ikaw presidente ka ba? Pili mo presidente ka? Ha? Kapal naman ng batok. Mukha nito. Ayun ako, Marcoleta. Tigil-tigalan mo yung mo dyan, kalukuhan mo. At nagrereklamo sa kanya na bakit na lang lagi silang binabanatan. Oo nga. Pero mo, ganun yung kanyang tanong. At sangayon siya na laging Nagre-reklamo daw po. Yan China, nagre-reklamo daw kay Marcoleta. Bakit palaging binabanatan yung China? Kahit alam na po ni Marcoleta yung sagot. Tikom yung bibig niyan eh. Diba? Abogado nga ng China. Tikom yung bibig niyan, hindi magsasalita yan. Bakit kayo binabanatan China? Diba dahil lang din sa inyo? Dahil inaapi-api ninyo yung mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Yun yung katotohanan dyan. Ayon pa nga kay ayon pa nga dito kay Carbonell mga pre, na ang East Philippine Sea
ay sinasakop na rin itong, inaangkin na rin itong mga kutong lupang ma-inchik na to. Oo, inaangkin na rin. So, bukod sa may West Philippine Sea, ang East Philippine Sea, inaangkin na rin. Grabe talagang kakapal na mukha. Oh. Alam mo, itong si Marcoleta talaga no? Gustong-gusto niya talaga, nasakupin na lang siguro tayo ng China. Diba? Kasi wala, halatang-halata na po yung kanyang pagkatuta. Oh. Diba? Bukod sa mga Duterte, siya tuta na rin po. Oh. Lumabas na po yung tunay na hasang. Ganun yung kanyang tanong. At sangayon siya na laging binabanatan ng China. Nakalimutan na niya na ino-occupy ng China ang ating teritoryo. Yun yung dahilan. Kaya tayo lang naman ay sumasagot kung ang China bumabanat sa atin. O nananakit ng mga kapwa natin Pilipino. Diba? O payag naman kami, si Marcoleta yung ilagay dun sa West Philippine Sea. Kahit bombahin nyo pa yan. O mananahimik lang kami dito. O, payag ka Marcoleta, doon ka sa West Philippine Sea. Ipa-water cannon ka dun. Bahagi ng ating West Philippine Sea ay tinayuan nila Yun. ng mga artificial islands na nilagyan nila ng mga missile silos, submarine pens, Grabe. no? At napakaraming armas para tayo ay ma-intimidate, para tayo ay matakot, para maging launching pad nila para lalo pang sakupin yung napakayaman natin na West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, kung saan yung yaman ay ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Hindi na ipapamana sa ipamana na daw baka gusto ni Marcoleta ipamana na lang sa sa China. Ipamana na lang. Tama ba, Marcoleta? Kung tama yung pagkakaintindi ko kasi pabor na pabor ka sa China Oh. Ng ating mga mamamayan, yung mga Ating kabataan natin. Tapos meron kang senador, no, na sobrang kapal ang muka. Kapal pala yung mukha mo talaga, Marcoleta Oh. Kapal-kapal talaga ng mukha mo. Sobra talaga. Yung kapal ng mukha mo. Kahit ako, nakikita ko yan. Kahit dito lang ako sa screen, pag nakikita ko yung mukha mo, makapal talaga. Na naging spokesperson, hindi lamang ng mga magnanakaw, kung Oh. hindi ng mga invaders. Oh, invaders. Sino yung invaders? Yun po yung China, mga mananakaw. Sino po yung magnanakaw? Pamilya Duterte. Oh. Kaya yung mga yan, dun po kumakampi sa mga magnanakaw at mananakop. Bakit kaya? Ang tanong, bakit kaya? Meron bang nagbi-benefits ba yung pagpapakaaso ni Marcoleta dyan sa mga yan? Meron ba siyang napupunta sa kanya? Tanong ko lang naman. Meron po ba? Yung sagot nyo, i-comment nyo. Ng mga invaders. No? Sana man lang ay medyo nagpanggap siya ng kaunti. Walang pagpapanggap. Wala. Diretsahan na talaga, no? Halatang halata na. Ito yung sinabi sa akin ng Chinese ambassador. Oo nga pala, hindi Oo, bitaw siya actually, yeah. Nag-agree ako dyan. No? At sabi pa niya, bakit tayo nakikipag-away para sa ilang bato? Babanatan nyo ang China? Lalo nila tayong papasukin. Yan. Tangina. Ang datingan, parang lawyer na siya ng China. Bakit daw tayo nakikipag-away para lang sa isang bato? Di ba? Atin yun Ano pang silbi nung kinanta nating Lupang Hinirang? Lupang Hinirang, sabi ni Bato, bayang magiliw. Pambansang awit natin, kung tayo magpapasiil. Di ka pa sisiil. Tama po ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka magpapasakop. Dapat ang batas natin ang masusunod, hindi tayo magpapadikta. Yun yung ibig sabihin nun. Diba? Hindi ka pwedeng diktahan ng kahit sino dyan. Kaya nga nandun yun sa pambansang awit ng Pilipinas Diba? Nandun sa pambansang awit yun.
dapat si Marcoleta hindi na, kung ganyan pala mag-isip itong si Marcoleta at mga DDS, wag na kayong kumanta ng pambansang awit. Pahawak-hawak pa kayo dito. Tapos magpapasakop naman kayo. Payag kayong sakupin tayo at dikta-diktahan lang tayo. Kaya nga hindi ka pa sisiili. Ha? Yung mga DDS, pag ganyan-ganyan pa, kala mo naman, mga Pilipino mga putang ina. Mga bobo naman. No? Kaya kayo ay pro-China dahil pinapapasok nyo, pinapalusob nyo ang China sa ating teritoryo. Grabe. Nahilo ako doon. Labo. Nahilo ako doon. Pinapalusob nyo yung China sa ating teritoryo. May sinabi ba tayo na, uy, lusubin mo nga kami? Meron ba? Ako, wala po akong narinig na ganun. Wala. Diba? Wala po akong narinig na ganun. Ang alam ko, China talaga yung gustong manghimasok dito sa ating bansa. Kasi lahat ng resources nandito na eh. Kumpleto. Diba? Kaya interested po sila sa Pilipinas. Di ba? Medyo yung Ang logic galing, niya. di ba? Oo. Medyo, Siya pa ngayon Kailangan ko ng ang boss meet. anti-China. we don't deserve it. Dahil sa pamamagitan ng pagpuri, pagdepensa Yan. sa China, Yan. no, ay pinipigilan niya pumasok sa ating teritoryo. No? Talagang hindi mo maintindihan ang lengguwahe, no, ang argumento ng mga taksil. Uy! Taksil! Tama. Yung mga taksil, nagkukunwarihan sila, nakakampi natin sila. Number 1, ganun style nila. Magkukunwari, nakakampi natin sila. Number 2, kunyari papayuhan tayo. Na, uy, wag nyo nang galitin yung China kasi lulusubin tayo niya. Diba? Yun yung mga diskarte nila. Number 3, yung tatakutin ka. O sige, pag tinakot-takot nyo pa yung sinindak-sindak nyo pa yung China, yung missile nila, nakatapat na sa Pilipinas, Number 4, linlangin yung mga Pilipino. Trabaho yan ni Marcoleta. Ha? Panlilinlang. Sa kuryente pa nga lang, nalinlang na tayo. Diba? Number 5, yun na yung yung tunay na kulay niya, pinapakita na niya na ngayon na, yun na nga, nasa panig siya ng mga invaders. Diba? Siyempre, ng mga kawatan, katulad ng pamilyang Duterte. Ng mga traidor, ng mga makapili. Kaya, ang tawag sa kanya ay traidor. No? Kaya, hindi ba niya alam na nakapasok na yung China rito? At tinataboy nga natin. Kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa UNCLOS, sa isang international tribunal na nag-govern ng mga dagat. Dapat, tayo. diba? Nanalo tayo. Ngayon yung 10th year ng ating victory. Uy! Correct. Diba? Yung international law, sinuportahan tayo. Laban sa 9, 10, 11 dash line Yan. ng China na kiniklaim yung buong South China Sea. Pati ang West Philippine Sea. Ayan na, maliwanag po ha. South China Sea at West Philippine Sea ay kiniklaim na po nitong mga Chinese government na to. So maliwanag po 'yan. Ayan. So kayo, ano po reaction niyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, yung mga reaksyon. Ayan ha, so, comment nyo lang po 'yan. At ayun, no? Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, palimbangin nyo na po yan para po maging updated kayo sa lahat ng uploads natin. And so, yan na, move na po tayo sa next topic.